Hello guys, welcome to my YouTube channel. Kung interesado ka sa video ito, please keep on watching. Pa-subscribe na rin sis, tapos pa-share. Ang pag-usapin natin ngayon ay tungkol kung paano ko na-achieve ang aking pagpapapayat. Opo, ang journey ko kung paano ko nagpapayat this quarantine. Nag-start po ako this quarantine nag-diet kasi ang daming pumupuna sa katawan ko. Ang daming nagsasabi, ay, ang taba mo na. Bakit parang anong ginawa mo? Naging balyena ka na, ganyan. Ang daming pinagsasabi sis. Kaya, ako naman, ay, grabe, ganun na pala ako kataba. Sabi ko nga, every time na sinasabi nila sa akin yan, sakit best. Promise. Tinitignan ko yung sarili ko sa, sa mirror. Ay, ganun na pala. Ang taba-taba ko talaga sis. Yung mga shorts ko, di nagkasya sa akin. Mga damit ko, halos mag-fit na mag-fit. Grabe, para akong nasasakal sa damit ko pag ako ay may ginagamit yung mga damit, ganun. Papakita ko sa inyo kung ano ang itsura ko noong mataba ako. Ayan sis, sobrang taba sis. Tignan nyo naman, mukhang manang talaga. Manang na manang talaga. Una sa lahat, di po ako eksperto tungkol sa pagda-diet. Si-share ko lang po sa inyo kung paano ako pumayat, kung ano ang mga pinaggagawa ko para magpapayat ako. Si-share ko lang po sa inyo mga experiences ko about pagpapapayat ko. Ang una ko pong ginawa is naglas ako ng pagkain. Mga first week ganun. Sobrang hirap sis. Talagang disiplina talaga sa sarili ang kailangan. Pero, yung mga first week na yun, di ko talaga maiwasan mag-rice, mag-cheat na mag-cheat, kain ng kain. Syempre, nasanay yung sarili mo na madami kang kinakain, di ba? Kaya, habang nagda-diet ka, talagang matcha-challenge ka talaga. Kasi kung paano ka kadami kumain, dun din kapag magda-diet ka, ganun din dapat ang kaliit na portion na kakainin mo. Dapat less carbs. Iniwasan ko mga carbs, coke, mga sweets, ganyan, mga pasta, ganyan. As in, ultimo candy iniwasan ko sis. Ultimo yung mga chewing gum, iniwasan ko talaga. Kasi gusto ko talaga magpapayat na. Ang hirap kasi mabuli sis. Grabe. Ang hirap din. Madami na rin akong nararamdaman na masakit sa katawan ko kapag naglalakad ako. Grabe, madali akong mapagod. Tapos, madali mapagod. Syempre, paglalakad, lakad ka ng lakad, mapapagod. Nag-search talaga ako sa YouTube kung paano ba magpapayat, mga low carb diet, ganun na pinapanood ko paano sila nagpapayat, mga journey nila. Nakaka-inspire talaga sis. Ang dami kong napanood ng mga nag low carb, as in ang ganda ng effect nila sa kanya, ang ganda ng body nila, naiinggit ako sobra. Kaya ayun, na-motivate ako talaga magpapayat. Tapos may sinalihan kasi akong group sa Facebook, yung keto low carb diet. Sumali ako doon kasi gusto kong, wala kasi akong ka-idea kung paano ba mag-diet, ano bang mga kakainin, ano bang dapat gawin para hindi ka mahilo, diba? Diba sa mga nagda-diet, madami akong nalaman kasi na habang nagda-diet sila, naho-hospital kasi di daw kumakain. Syempre ayoko naman maging ganun. Kaya nag-research ako about low carb diet, keto diet, ganun. Nag-search ako ng mga dapat kainin, anong dapat bawal. Grabe sis, ang dami kong screenshot sa mga bawal na pagkain. As in nga, iniwasan ko talaga sis. Ang routine ko is, sa umaga, pagkagising ko, inom muna ako ng 2 glasses of water. Tapos, magkakape ako, yung coffee lang talaga, talagang walang
before nag-start ako talagang walang sugar, as in walang sugar. Tiniis ko mga 3 months nagtiis ko no sugar. Pero ngayon na naka-discover ako ng sweetener, yung Equal Gold, yung yellow na Equal Gold, yun ang ginamit kong sweetener ngayon. Matamis naman siya, para ding asukal, pero hindi lang nga nakakataba. Yun ang advantage ng Equal Gold. Tapos sa umaga naman, kinakain ko before nag-start ako is egg, gulay, ganun, mga 2 months na siguro, mga 1 month, nung mga 1 month talaga ako, ang hirap talaga mag-adjust yung sarili ko sa pagda-diet. Ina-adjust ko talaga yung sarili ko. Pero habang tumatagal, nasasanay din yung sarili ko na kumain na din ng mga ulam-ulam lang, ganun. Kung ano lang yung nasa bahay, mga available lang na pagkain, 'di ba? Pero yung mga bawal dapat iwasan natin kasi 'di ba na yun talaga yung nagpapataba sa atin. Dapat talaga strict talaga ako sa pagda-diet ko before. Tapos pagkatapos ng pang-umaga is umagahan ko is egg, coffee, gulay, kung may isda, yun lang. Tapos after kong kumain ng breakfast, inom na naman ako ng tubig. Tapos after inom ko ng tubig, exercise ako mga 30 minutes. Nakatulong din sa akin yung program ni Chloe Ting. I-search nyo guys. Nag-download talaga ako ng mga videos niya about exercise, paano papayat, ganun. Grabe, nakaka-inspired. Nakakapagod nga lang, pero worth it. 'Di ba? May nakita naman akong improvement talaga. Yun talaga yung tumulong sa akin din na nagpapayat. Tapos sa tanghalian naman, ginagawa ko naman is itlog din. Di mawawala talaga yung itlog sa aking diet. Itlog, tapos karne, mga gulay-gulay, ganyan lang. Hindi ko ginawang mamahalin yung pag-diet ko. Sis, yung available lang, mga talong, repolyo, sayote, ganun lang yung mga ginagawa ko. Dapat, syempre, kapag nagda-diet ka, dapat din kaya ng budget, kaya tipid-tipid habang pandemic. Syempre, pandemic, ang hirap. Kaya, nainggit din kasi ako, bes, sa mga uh, quarantine, weight loss, ganun-ganun. Na, alam mo naman si ate yung inggitera, kaya nainggit ako. So, push kaya ako nag-diet na naman. Nag-diet talaga ako para sa sarili ko. Paulit-ulit lang yung mga kinakain ko, sis, basta low carb lang talaga. Nung yung nag-start ako, ayaw ko talagang mag-fasting kasi natatakot ako, baka di ko kayanin. Kaya 3 times a day din ako kumakain, basta more on water lang, water. Tapos kapag, sabi nga nila, kapag full na yung tiyan mo, wag mo nang pilitin, kakain ka lang pag gutom, pero pag busog na, tama na, stop, ganun. Kaya more on water ako before, as in nauumay ako sa water. Pero yun yung talaga. Yes sis, mahirap ang magpapayat, pero mas mahirap maging mataba. Walang mahirap sa taong porsigido talaga, sis. Kaya naman, kung porsigido ka talaga, magiging maganda ang epekto sa iyo. Magiging maganda ang resulta para na rin sa sarili mo, di ba? Dapat love yourself best. Magpapayat na this quarantine. Kung mataba ka man, no problem. Kasi may solusyon na balik alindog best. Dapat papayat, di ba? Alam mo na, di ba? Basta iwas lang sa mga high carbs na mga pagkain. Iwasan ang rice. Number 1 ang rice. Pero tayong mga Pilipino talaga, parang mamamatay tayo pag di tayo makakain ng rice. Pero pag nagda-diet ka na, talagang iwas talaga sa rice. Kapag nasa diet ka na, ayaw mo talagang kumain. Mas gusto mo na yung mga rice ng nagda-diet, like cabbage rice, shirataki rice. Pero di ko pa na-try yung mga shirataki na yun kasi mahal best, mahal sobra. Kaya mga pinagagawa kong rice is yung egg na lang ginagawa kong parang yun na lang yung rice ko. Tapos kakain ako ng mga gulay, mga fish, ganun lang, yung mga talong lang, mga
10 pesos lang dyan, yung mga malunggay, 'di ba? Siyempre nasa ano naman tayo, nasa na, ano naman ako probinsya, marami namang halaman diyan, mga dapat pwedeng ulamin, kaya ayun, hindi ako naggastusan sa pagda-diet ko. Kaya tiis-tiis lang bes hanggang ma-achieve mo kung ano ang dapat mong achieve. Dapat sigurado ka rin sa gagawin mong pagda-diet. Kasi kung hindi ka sigurado, hindi din talaga magiging successful ang pagpapapayat mo. Habang nasa bahay, habang nakakulong tayo, gawa din kayo ng mag-experiment kayo sa sarili nyo. Like, mag-diet, exercise lang sa bahay, okay na yun. Mas maganda na rin yung nag-exercise ka sa bahay kasi pag-isa ka lang, iwas ka din sa sakit, 'di ba? Ngayong pandemic talagang dumadami ang kaso ng COVID cases sa atin, kaya ngayon, at maganda rin ang pagkain ng mga gulay-gulay ganyan para lumakas ang immune system natin, inom ng vitamins para lumakas ang ating resistensya para iwas sa mga sakit na dulot ng COVID-19. Basta iwasan ng mga matatamis sa mga inumin, like juice, coke, ganun. Kung nauuhaw kayo, pwede ka namang uminom ng matamis. Kung gusto mo uminom ng matamis na malamig, then magtempla ka ng kape with equal gold sugar, tapos lagyan mo ng all-purpose cream. Best. Parang milk tea. Pwede mo nung lagyan ng ng tea, di ba? Milk tea na yun, sis, plus chia seeds, di ba? Nag-experiment ako ng gano'n, sobrang sarap, sis. Promise, hindi mo maiisip na pang low carb talaga yun, best. Parang ang sarap talaga, kahit walang pearl, at least may pearl na siya na chia seed. Ang sarap, best. Try mo. Aminin ko naman, best, nakakapag-cheat din ako minsan, pero bumabawi talaga ako, nag-e-exercise talaga ako para, alam mo yun, para maipawis mo yung kinain mo. Tapos ngayong mga nasa 5 months na ako nagda-diet, nagpapasting din ako, mga 16/8 ganun, nagpapasting ako kapag nakakain ako ng mga high carbs. Di maiiwasan, best, kasi may mga birthdays, alam mo na, birthdays always present. Pero minsanan lang naman, hindi ako kumakain ng madami din. Mga unti lang, tikim-tikim lang, pero nagigilty talaga ako, bes. Syempre, alam mo na kapag mataba ka dati, tapos nakakain ka lang ng kaunting sweets, praning ka na, bes. Parang, oh my God, tumaba na naman ako. Kaya pumupunta ako sa salamin, bes. Kine-check ko kung lumaki na ba ang tiyan ko, ganun, mga braso ko. Napakakapraning talaga maging mataba ulit, bes. Kaya kapag naiwasan mo mag-cheat, sis, habang nagda-diet ka, good for you. Pero okay lang naman mag-cheat, pero once a week ganun. Kasi grabe, alam mo, dapat once a week lang, sis. Kasi pag tuloy-tuloy yan, sayang yung effort mong pagda-diet mo. Pagkain ng mga low carb, pag-iwas kay rice, pag-iwas kay coke, diba? Kaya kasi kapag na-exercise ka, napapadali yung weight loss mo. Napapadali yung weight loss mo kasi nga nag-exercise ka. Syempre nagpa-fat burning ka, 'di ba? May mga nakita din ako sa YouTube na mga nagda-diet sila pero walang exercise, pumayat sila kahit walang exercise, pero I think mabagal yung pagpapayat nila. Mas effective talaga pag sinabayan mo ng exercise, kahit mga 30 minutes lang, mas effective talaga yun. Kaya naman yung payo ko sa inyo, best, kapag nag-start kayo mag-diet, please, tanungin mo sa sarili mo kung kaya mo ba, kung committed ka ba, tapos kung ready ka ba talaga. At dapat mahalin mo din yung kung anong ginagawa mo para maganda ang kakalabasan. Kasi pag di mo minahal yung ginagawa mo, hindi magiging effective.
magchi-cheat ka din ng magchi-cheat, kakain ka din ng kakain ng mga high carbs. Kaya payo ko sa inyo, dapat pag-isipang mabuti and mahalin nyo ang dapat gawin nyo. Kainin naman, ngayon, hindi ko pa naman na-achieve yung goal weight ko, pero fighting pa din kahit na nakaka-cheat minsan, pero kapit lang kay fasting sis, exercise lang, yun ang the best. Kaya kung interesado ka mag-diet, please lang commit yourself, tapos paghandaan mo kung ang mga dapat paghandaan sis. Parang maninibago ka kasi kapag nag-start kang mag-diet. Kaya yun lang. Maraming salamat. Sana magustuhan nyo kung anong mga shinare kong idea, at tapos sana maging successful ang pagdadiet nyo. Bye!